The kid was not charged with anything. Again, 14 years old. Sir. Nasa bahay nila. Sa bahay nila. Hindi, dinala sa DSWD para interview. Pero he cannot be charged with anything. The information I have is that avid fan sila ng Gorebox. Ito naman si Bekbek, meron pa nalalaman na Gorebox. Fan daw sila ng Gorebox, yung mga kabataang tumegi doon sa mga kapwa nila minor de edad sa loob ng eskwelahan. Pwede ba? Huwag mo na isali-sali ang Gorebox na yan. Ang pinag-uusapan dito, paano mabibigyan ng hustisya yung mga kabataang tinegi ng mga minor de edad. Ang issue dito ay kailangan na talagang amyendahan yung batas na ginawa ng Chonggong si Kiko Maching. Tama na yung pagsisisi nyo sa iba. Magkaroon ng pananagutan dapat ang mga batang yan dahil unang-una yung ginawa nilang krimen ay hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi nila sinasadya. Iba kasing hindi sinadya disgrasya, aksidente, nakategi. Pero itong nangyari sa Tacloban, sinadya nilang tagihin yung mga bata. Pinagplanuhan nila, actually pagkatapos nga nilang gawin yung krimen, di ba nagpalit pa sila ng damit? Pinlalo nila yan. Alam mo sa totoo lang, yung mga batang nasa elementarya, alam nila na ang baril masama. Kaya nga takot sila dyan Pero kung ikaw, kinuha mo mismo yung baril at ipuputok mo ito sa mga estudyante na masasalubong o makikita mo, may intention ka talaga. And again, pinagplanuhan ito nung dalawang minor de edad. Kailangan maamyendahan ng batas na juvenile law ni Kiko Maching. Mahirap pang gawin yun. Bata ng pabatay, mga gumagawa ng krimen. At alam niyo ba nakakaloka? Itong si Virus, 10 namang kasamahan niya sa terorista, komunista, at saka aktivista. Sila yung unang-unang tutol sa pagbaba ng edad para magkaroon ng criminal liability. Sila yung nangunguna. You know why? Kasi sila yung unang-unang gumagamit sa mga kabataan. Naalala niyo ba si Franz Castro? Yung convicted criminal, kidnapper, at saka itong si Satur o Ocampo ba yun? Nagpunta sila sa bundok, tas madaling araw, di ba, nahuli sila ng mga pulis, may dala-dala silang mga bata. Actually, mga elementary pa lang, kinukuha na nila, tinuturuan na nila mag-aklas, tinuturuan na nila humak ng baril, tinuturuan na nilang lumaban sa gobyerno. Kaya sila yung numero 1 na ayaw talagang babaan ang edad ng criminal liability. Kung maaalala nyo, itong si Kiko Maching, ipinagmalaki ni Ate Shawi na nung panahon na nasa kolehiyo ang kanyang asawang Maching. Okay, leader ito ng mga leftist group sa eskwelahan nila. So katulad ni Virus at ng mga kasama niyang mga salot sa lipunan, itong si Kiko Maching ay aktivista din noong araw. So sila yung mga gumagamit ng mga kabataan para sa kanilang isinusulong na makasariling laban. Patay na, ba't yung mga anak nyong turuan yung bumaril? Ba't hindi mga anak nyong dalhin nyo sa bundok? Bakit yung anak ng iba? My God, again, balik tayo. Yung mga bata, na tumegi doon sa mga estudyante sa loob ng eskwelahan, hindi ito basta-bastang kaso lang. Hindi sila nangurot o nanuntok o nanulak. Sila ay nantegi. Sila ay pumatay ng tao. Nararapat lamang na mabigyan ng hustisya yung mga bata na inalisan ng buhay ng mga minor de edad na ito. Palagi nyo nalang pinoproteksyonan yung mga sospek. Palagi nyo nalang pinoproteksyonan yung mga batang nakagawa ng krimen. Bakit hindi nyo rin proteksyonan yung mga susunod na kabataang maaring maging biktima pa ng mga hayop na batang yan? My God, mabuti pa nga yung mga pumatay na yan. Bibigyan nyo ng pagkakataon magbago. Yung mga batang pinatay nila, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay ulit. Putang ina, nakakabwisit. Tapos pag Gorebox pang nalalaman itong si Bekbek. My God, John Beck, umayos ka. Inan to.